Magandang araw mga kababayan ko, mga kapwa ko Filipino, mga OFW kung saan man kayo naroon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon pag-uusapan natin itong mga congressmen, itong sa Congress, atat na para ipasa yung economic provision. At saka itong pabago-bago na isip ng ating Pangulo na si BBM, ayon kay Attorney Harry Roque. Pero bago yan, baka po pwede po makapahingi ng support sa akin channel. Pa-subscribe po, like, share, comment, at huwag din kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na i-upload. So tara! So ayun, ang pag-uusapan natin itong mga congressmen na atat na ipasa yung yung economic provision. Kasi daw, ang bagal daw na naghihirap naghihirap na daw ang mga Pilipino. Talaga, naghihirap ang Pilipino o pinapahirapan nyo dahil kapag nanakaw nyo dyan sa Congress. Hindi nyo pa sinagot yung hamon ni PRRD na open your book, open the book. Yung liquidation, yung audit with receipt, with resibo. Hindi nyo pa sinagot yon, di ba? O bakit nyo sasabihin na para sa Pilipino, para si Pilipino saka walang hiyaan nyo? Para sa Pilipino ba talaga yung tinawag nyo? Naniwala pa ba talaga ang mga Pilipino sa inyo? Isipin nyo na lang, yung survey ng inyong amo na si Tamba, 0.3%, kung di ako nagkakamali, 0.3 or 0.8. Ayun, tapos sasabihin nyo para sa Pilipino. Wag nyo kami mga ululin. Kahit hindi po kami nakapag-aral, nagsusuri po kami. Nagmamasid po kami. Sino yung mga politikong mga manluloko. At pira lang ng Pilipino ang tinakbo, hindi ang kapakanan ng maraming Pilipino. Di ba? At ito naman mga senado, umalma, pambubuli. Buti na lang, medyo pumalag sila, pero wala din pinag-iba, wala din resibo. Hindi rin nag-audit, wala din pinakita ng resibo. Pare-pareho lang naman kayo. Pero at least, kahit pa paano, medyo umalma kayo. Okay na rin. Pero kahit ganun pa man, para sa akin, mga Pilipino, tandaan nyo ang mga politikeng ito, huwag nyo nang butuhin sa susunod. Kasi ito yung mga tao na papahirap sa ating bayan. Pareho lang naman lahat dyan. Parang yung marami may nagawa dyan, si Bungo. Senator Bungo, di ba? Yung malasakit center niya, at saka yung ano pa. Di ba? Marami siyang nagawa. Yun lang talaga ang mas maganda na iboto sa susunod. Pero wala pa kasing mapipili na iba. Ewan ko ba, yung susunod na takbo, baka ganun din. Ano ba nangyari sa Pilipinas? Kaya go po hiwalay Mindanao na, siparit Mindanao. Kung para sa akin, sana po, tuluyan na yung pagsiparit ng Mindanao. Bakit ko iasa ang aking kinabukasan? Ang kinabukasan ng bansa sa mga ganitong mga politikutong na walang ibang alam, kundi mga magbangag lang sa sarili nila. May napanood akong vlog ni Jojo Di Guzman ng Ngiwi government, pinakita doon si President Marcos, BBM, si Tamba, si Tambaloslos, o si Abalos, sino pa yung isa, apat ata yun sila, hindi ko na matandaan, apat sila doon, si Remulla. Ayun, pero para sa akin, kung totoo man yung sinabi ni PRRD na bangag ang ating presidente, sana imbestigahan din ito ng ating namumuno sa ating bansa kung sino man ang dapat mag-imbestiga. Kasi po, hindi po maganda na meron tayong presidente na namumuno na ganito. Kinabukasan po ng bansa natin ang nakasalalay dito. Isipin niyo na lang naman na yung isang ama, pag nagiging adik ang ama, pag sinumbong ng anak, huhulihin yun ng pulis. Bakit huhulihin ng pulis? Kasi po, kahit ama siya, kasi po, gumagamit siya ng illegal na droga. Katulad na nangyari kay Espinedo, yung pulis na Colonel ba siya o di ko alam. Yung tinira niya yung paro hinog, hinuli yung mga malalaking mga isda. O di ba hinuli? So yung presidente natin, sino ba dapat uhuli dyan? Wala naman tayong, sino ba dapat uhuli dyan kung sakaling totoo yung sinabi ni President Duterte o ni PRRD o ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya dapat po, meron din sanang batas na mag-imbestiga sa ating mga nakataas-taasang namumuno. Kasi kung wala mag-iimbestiga,
walang batas, naku, delikado pala ang Pilipinas kung ganon. Kung mayroon tayo na namumuno na ganon. So, yung pagbago po ng batas, medyo pabor na din ako, pero hindi po ngayon. Kasi yung mga namumuno, mga magnanakaw. Kung hindi sila magnanakaw, sana ang Pilipinas hindi naging ganito kahirap. Sa mahal ng bilihin, hindi ganito kahirap ang Pilipino. Kasi kung hindi sila magnanakaw, sana sa panahon ni PRRD, kahit na may pandemic, hindi po naghirap ang maraming mga Pilipino. Pero ngayon, walang pandemic, naghihirap ang Pilipino. Ang ibig sabihin doon, meron pong mga anomalya nangyayari sa ating gobyerno. So, punta naman tayo doon kay Atty. Harry Roque. Bakit daw, paulit-ulit, o pabago-bago yung isip ng ating Pangulo o ni BBM. Nako, Atty. Harry Roque, kung totoo yung sinabi ni PRRD na si President Marcos o si BBM bangag noon hanggang ngayon at meron tayong presidente na adik, talagang ganun ang mangyayari na pabago-bago ang isip kasi walang matinong pag-iisip o hindi magandang pag-iisip o pabago-bago. At saka yung totoo, kung totoo yung sinabi ni Maharlika na under desire si ang presidente natin si BBM. At yung sinabi na din at Atty. Glenn Chong, kung di ako nagkakamali. Nako, ano mangyayari sa Pilipinas kung ganito? Na wala tayong presidenteng may panindigan, may lakas ng loob, may prinsipyo. Nako, walang mangyayari sa Pilipinas. Kaya para sa akin, kung aabot pa man tayo ng 6 years ng ating ni President Marcos ni BBM, para sa akin mas mabuti mahiwalay ng Mindanao. Kasi kung ganito naabot na ng 6 years pa, baka po malala na po yung droga at krimen. Kita naman po kahit na iba't ibang lugar bumabalik na talaga yung mga droga. Yung mga adik bumabalik na talaga. Dito sa amin medyo may lang, may makita mo na meron ng nagpupuyat magabi, pero hindi ko pa nakita yung mga yung mga talagang mga taga rito, yung taga ibang mga lugar lang pumupunta dito. Tapos doon matutulog sa mga barkada nila. Siyempre may mga babae pang dala yung iba. Tapos magdamag. Nako, talagang napaisip ako umagang-umaga, sabi ko, bumalik na talaga ang droga dito sa amin. Kaya pag naging ganito, maging abot pa ni si President Marcos ng 6 years, if sakali hindi siya bababa, better to masiparit ng Mindanao. Kasi kung hindi siya bababa, baka sakaling ang mapapalit naman kaalyado niya, baka po ang Pilipinas wala nang pag-asa. Magiging na tayo, isang bansang pinakamahirap sa buong mundo siguro kung magkaganoon. Sila lang yung makapangyarihan. Katulad ng kanyang ama, talagang may nagawa naman yung kanyang ama, si President Ferdinand Edward Marcos. Yung mga road na ginawa niya, mga tulay, at saka yung pag-allow niya sa mga Pilipino na mag-export sa China. So bakit hindi ito naisip ni kanyang anak na si Marcos, na ang mga Pilipino nga inalaw ng kanyang ama na mag-export sa China? Ngayon kinakalaban ang China. sana binasa niyo yung ginawa ng kanyang ama. Marami din nagawa ang kanyang ama, yung paggawa ng batas sa mga mahihirap na libreng sa farming. Yun lang, sa may mga lupa lang. Pero sa walang mga lupa, walang batas. So, mas mabuti din yun sa may mga lupa, yung ginawa ng kanyang ama. Pero yun lang, sa mga may lupa lang. So, sana pantay. Binasa ko kasi yung kanyang nagawa, at saka ang kanyang pamumuno. Yung talagang nang lumo ako o nanginig ako doon sa kanyang pag-declare ng martial law. Talagang hindi maganda ang nangyayari. So, ayun. Tapos, kinumpir ko naman sa ginagawa ni PRRD. Nako, hindi nangalahati yung kay Ferdinand Edward Marcos na 21 years niya at 6 years ni PRRD. Tapos may pandemic pa. Pero at least, kahit paano, ang Pilipinas noon sa panahon ni Marcos, naging malakas. Sa panahon niya, ang Pilipinas. Pero, hindi rin naging tawag na equal. Kasi maraming Pilipino mahirap. Sana doon panahon, naging equal. Mayaman ang Pilipino, mayaman ang bansa. Sana kahit naupo na si Cory, dalawang Kino, Irap, Gloria, Ramos, kung mayaman ang Pilipino noong panahon pag-upo niya, siguro hindi na matitinag.
Kasi mayaman eh. Mahirap kasi, marami din kasi mahirap. Kaya hindi nagkaroon ng kondisyon ang Pilipino. Ang Pilipinas din, nabasa ko din doon kung ilan yung inutang niya sa World Bank. Kahit hindi ako nagkamali. Ang laki-laki pala na utang niya. Tapos hindi yun nabayaran, I think. So, ayun. Nang pumalit si Cory, wala na nangyari. Ang Pilipinas, bumagsak. Nang pumalit si PRRD, walang pundo yung Pinas, ang kaba ng bayan, pero naiahon pa rin niya sa 6 years. Kung pinatuloy lang sana ni Marcos yung ating pamuno ni PRRD, walang korupsyon. Sana ngayon, baka kunting kimbot na lang maging Singapore tayo. O sana, President Marcos, sana kahit marinig man ito, o sino man dyan sa Malacanang, kami po ay mga mahirap lamang na Pilipino, pwede po na sana, kahit na simple na may panawagan, ibalik mo po yung ginawa ni PRRD. Kahit na wala pong killing sa drugs, pwede naman paghuhulihin kung hindi nyo kaya. At isang corruption tanggalin nyo, ibalik nyo po. Kahit naman po maibalik nyo yung ginawa ng inyong ama, na yung pagmamahal din sa mga farmers, okay yun. Pero kung hindi mo ibalik yun, wala ka talagang pagmamahal sa Pilipino. Kung sakaling totoo man yung sinabi ni PRRD na gumagamit ka, tigilan mo na po yun. Presidente ka ng Pilipinas eh. Kasi hindi po maganda sa isang leader na gumagamit ng ganyan. Pwede mo tigilan rin. Bumalik ka na pag after mo president. Pwede mo tigilan yun. Para sa bayan. Sana, mahimasmasan ka. Kahit magawa mo man lang yun, nagawa ng ama, na gumawa siya ng batas na para sa mga farmers, mag-export sa China. Pwede naman, merong Amerika dyan, makikaibigan din tayo China. Sabi nga ni PRRD dati, friends to all, enemies no one. Sana yung sinabi ni Atty. Roque na pabago yung decision mo, lalaki ka po, presidente. Sana magkaroon ka ng balls, maging matapang ka kung sino man yung mga tao nakapaligid sa'yo. Harapin mo ang katotohanan na ikaw ay presidente. Yan na po. Sunod ulit. God bless.